2 minuto makalipas pong ika-5 ng umaga. Good morning, Kuya, at magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po'y araw ng Huwebes, ika-30 sa buwan ng Mayo, taong 2024. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Yes, it's a beautiful Thursday. It's a beautiful day. Hello, Sunny, amigo Sherwin, at siyempre sa ating mga kasambahay sa buong mundo. Sa Baal Kair, Guten Morgen, Buenos Dias, good morning, good morning. Ang oras dito sa aking lugar, 3 minuto makalipas ang alauna ng madaling araw. Mula dito sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. Yes, good morning, amigo at Bert. Mula naman dito sa amin, time check tayo. 2:03 p.m. na sa buong Pacific Time sa Amerika. Mula naman dito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. Maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Dumating na kahapon, May 29, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore para sa kanyang 2-day working visit kung saan nakadakdang daluhan nito ang Asia's Premier Defense and Security Summit. Sa isang panayam, ibinahagi ng punong ehekutibo na magiging laman ng kanyang keynote address sa nasabing pagtitipon ang posisyon ng Pilipinas ukol sa depensa at diplomasya, kabilang na ang panghahawak sa rules-based order at constructive multilateral sa gitna ng nangyayaring tensyon sa Indo-Pacific region. Si PBBM ang magiging kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na dadalo sa International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue na isasagawa bukas ng gabi, May 31. Bukod sa pagdalo sa nasabing forum, magkakaroon din si Pangulong Marcos ng high-level meetings kasama ang mga opisyal ng Singapore. Hataw Balita Ngayon. Nagpahayag ng pagkabahala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa bantang paghuli ng China sa umano'y trespassers sa South China Sea. Hindi na niya bago ang fishing ban ng China sa naturang karagatan, ngunit iba umano ang pagbabanta na huhuli ng mga Pilipinong mangingisda. Para sa Pangulo, lubang nakababahala ito dahil pinapalala nito ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Tiniyak naman ni PBBM sa publiko na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng paraan, pati na ang pakikipag-usap sa China para malutas sa mapayapang paraan ang issue. But the new policy of threatening to detain our own citizens, that is different. That is an escalation of the situation. So yes, it is now very much. So as any point of contact that I can establish, I will use it. At every end, at every level, at the leaders level, at the ministerial, sub-ministerial, private. As long as it brings us progress in terms of resolving these. And first of all, number one, to stop the aggressive actions such as water cannoning and lasers and barrier putting, etc. Hataw Balita Ngayon. Ipinahayag ni Senator Sherwin Gatchalian kahapon, May 29, na kailangan ng patalsikin sa kanilang partidong Nationalist People's Coalition o NPC si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa gitna ito ng umano'y koneksyon ng nasabing alkalde sa mga illegal na aktibidad kaugnay ng isang Philippine offshore gaming operator o POGO sa kanyang bayan. Ayon kay Senator Gatchalian, dapat na maalis si Mayor Guo sa NPC dahil sa pagkakasangkot ito sa POGO issue at maging ang birth certificate ito ay hindi aniya valid at irregular. Wala pang inilalabas sa pahayag ang alkalde ukol sa pahayag na ito ng mambabatas. Miyembro ang senador ng Advisory Council ng kanilang partido. But I am seeing, and this is my personal take, na ma-expel siya sa NPC because connected siya sa POGO and yung kanyang birth certificate is irregular. No?
and also invalid. It will set a bad precedent, and it's not the type of members that we want for our party. Hataw Balita ngayon. Pinabulaanan ng Police Regional Office 11 na may paparating umano na malaking operasyon sa Davao City, kaya idineploy ang 2 batalyon ng Special Action Force o SAF. Ayon sa Police Regional Office 11 o Pro 11, regular deployment lamang ang pagdating ng Special Forces sa lungsod. Galing din sila sa Maynila dahil doon ang kanilang national headquarters. Wala rin naman itong kinalaman sa pag-aresto kay religious group leader Apollo Kibuloy o pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa Arrest Warrant International Criminal Court o ICC kaugnay sa War on Illegal Drugs. Ang SAP ay katuwang ng Pro 11 para sa seguridad sa mga malalaking event sa rehiyon at hindi law enforcement. So there were no any beef up sa SAF na personnel. Nandyan na po sila, matagal na. And then there are camp at Davao del Norte, hindi sa Davao City. Hataw Balita ngayon. Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alam nito ang planong pagpapalit ng liderato sa Senado. Nilinaw nito na wala siyang kinausap na alinmang partido ukol sa change of leadership dahil nasa out-of-town trip siya nang mangyari ang balasahan. Binanggit ng Pangulo na nabibigyan lang siya ng detalye ukol sa nangyayaring proseso sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Tumanggi namang magbigay ng reaksyon si Senator Zubiri sa naging pahayag ni Pangulong Marcos, habang wala namang inilalabas na komentaryo si Senator Escudero. The decision to change the leadership is not made by me. It was made by the Senate. I was basically informed that every step of the way. But it moves so quickly as well. No comment na lang ako dyan. No comment na lang ako dyan sa kanila. Bahala na sila. Ang taong bayan ng humusga. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Department of Health o DOH na may pondo ang kagawaran para labanan ang bagong COVID-19 variants. Taliwas ito sa ulat na wala umano itong nakalaang budget para makabili ng bakuna kung sakaling kailanganin ng bansa kaugnay ng bagong variants na KP.2 at KP.3 dahil may contingency fund ang ahensya. Kahit na sabihin natin na walang line item para sa specific variant na yon dahil hindi pa natin alam na merong ganong variant nung panahon na sinusulat natin ang 2024 GAA, pwede naman yon. Pakilinaw lang po na just in case ang DOH ay mag-decide na kakailanganin po natin na magpabakuna, whatever it is, whether it's pertussis, whether it's for a new COVID variant. Pakilinaw lang po, napakaraming pondo. At kahit na walang line item na specific, ay pwede pong mag-realign, pwedeng gumamit ng QRF at other items. Pwede rin pong, kung kinakailangan, mag-request sa DBM. So what we will do is that you are correct that we have so many funds at DOH, even from the CONAP in 2023 and the current. If there's a need to provide something for the emerging COVID variant, we can always make some modifications within our budget. Samantala, tiniyak naman ng DOH na hindi na mangyayari ang naranasan ng bansa nang manalasa ang COVID-19 pandemic noong 2020 hanggang 2022. Hindi rin may tuturing na mapanganib ang sitwasyon ng COVID-19 sa ngayon sa gitna ng bahagyang pagtaas ng kaso at banta ng bagong variants. Hataw Balita ngayon. Opisyal na ang idineklara ng Philippine Weather Bureau Pag-asa ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan sa bansa kahapon May 29. Ayon sa ahensya, bunsod ng mga nararanasang kalat-kalat na mga pag-ulan sa mga nakalipas na araw, dagdag pa ang pagpasok ng bagyong Aghon at pag-iral ng habagat, partikular na sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas ay palatandaan na ito ng opisyal na pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Gayunman, asahan pa rin nila na may mga araw na hindi magkakaroon ng mga pag-ulan o ang tinatawag na monsoon breaks.
Samantala, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Aghon. Base po sa report ng Pag-asa, nakalabas ng PAR ang bagyo bandang alas 12 ng tanghali kahapon, May 29. Hataw Balita ngayon. Good morning, Bert at Sunny. Ayan, maraming nag-aabang dito sa atin ng pag-ulan. Kaya lang, medyo nasorpresa ako marami dito sa naging resulta o epekto nitong unang bagyong si Aghon dahil marami tayong binaha na mga lugar dito sa Calabarzon at maging dito sa Quezon, lalo na dyan sa Lucena, Sunny at Bert. Yes, amigo Sherwin and Sunny, ang weather naman ay paikot-ikot lang dyan sa Pilipinas. Lumaki tayo na meron dalawa, wet season, dry season, rainy season, sunny season. Pero ngayon, hindi nga lang natin malaman dahil minsan napapaaga. Pero as much as possible, dapat ay meron tayong paghahanda dahil tayo naman ay sanay na dyan. Kung darating itong mga panahong ito, dapat tayo po ay natuto na maghanda. Kasi sa lugar namin, binabaha, amigo Sherwin and Sunny. Kaya nung ako natatanda ko ng time na nandyan pa ako, talagang pinaghahandaan namin. Itinaas namin yung amin lugar dahil tinambakan namin ang gusto dahil binabaha ito. So at least nagkakaroon ng solusyon. Ganon din naman sa panawagan natin sa ating mga kasambahay na maghanda tayo sa mga ganitong mga sitwasyon. Sunny. Amigo at Bert. Ito, good news ito, amigo, no? Para sa mga kababayan naman natin na nakaranas ng matagal na panahon ng tag-init dyan at drought sa Pilipinas. Pero kagaya na nababanggit ninyo, amigo at Bert, dapat natuto na rin ang mga kababayan natin na ating pamahalaan. Sana maihanda rin natin yung mga evacuation centers ng mabilis, yung tamang information dissemination nito, mga relief goods sa kakailanganin. Pati na yung mga kababayan natin na natuto na rin sana na makinig sa ating pamahalaan na kung kinakailangan mag-evacuation sa isang lugar, lalo na yung mga prone sa mga pagbaha, para maiwasan din natin itong pagtaas naman ng mga bilang ng mga nasasawi o nahasaktan sa mga ganitong klase ng mga pinsala naman ng bagyo, amigo. Oo, tama yan, Sunny. Maintindihan ng ating mga kababayan itong sinasabi nga ng Pag-asa na ang inaasahang bagyo na papasok sa ating bansa ngayong taon ay posibleng umabot ng 16 hanggang 20. Isa pa lang ito si Aghon na akala din ng marami simpleng bagyo lang, mahina lang, pero napakalaki ng naging epekto nito lalo na sa lalawigan ng Quezon at sa ilang bahagi ng ating dito sa Calabarzon, sa aming rehiyon, sa Region 4. Kaya kailangan po talaga ng masidihi na paghahanda ng mga lokal na pamahalaan, especially yung paglilinis sa mga estero, sa mga pag-aayos ng mga drainage system para hindi maging matagal kung sakali na magkaroon ng baha, Sunny. Amigo, dyan sa lugar na naalala ko kasi, amigo, taon-taon nababalitaan ko lagi dyan sa Marikina. Taga Marikina kasi ako, amigo, na patuloy yung every year, laging lumulubog yung lugar namin dyan. Kaya tama ka, amigo, yung mga estero, maging malinis, ayusin natin at iwasan ang pagtapon ng basura at paghahanda ng mga lokal na pamahalaan sa panahon na ganito. Kasi alam mo, amigo, mabanggit ko lang din dito sa amin ngayon sa Amerika, sa southeast ng US, may mga biglaang pagbagyo ngayon dito na nagaganap din sa lugar namin. Siguro dulot din ito ng climate change. At bagamat handa ang mga pamahalaan sa ganitong mga sakuna dito sa lugar namin, amigo, pero hindi lang pagbaha ang nagiging problema namin dito ngayon, amigo, pati dyan sa lugar nila Marie ngayon, amigo, sa Texas, pati yung pagkawala ng kuryente, hindi lang isang araw, kundi ilang araw nawawala ang kuryente dahil sa mga bagyo at thunderstorm. At maging yung mga pagbaha, considering na first world country itong Amerika, amigo, ay maraming damages ang nangyayari at namamatay dito sa Amerika dahil sa mga pagbagyo, amigo. Aapila sa Korte Suprema ang kampo ng religious group leader na si Apollo Kibuloy kaugnay sa paglilipat ng kanyang mga kinahaharap na kaso sa Davao City papunta sa Quezon City. Ayon sa abogado ni Kibuloy, labag umano ito sa due process at hindi rin sila kinonsulta. Si Lalaine Moreno, humahataw. Hataw Balita ngayon.
Maghahain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema ngayong araw, May 30, ang kampo ni religious group leader Apollo Kibuloy at 5 pang kapwa niya akusado. Kaugnay ito sa paglilipat ng mga kasong kinakaharap nila sa Davao City. We will be filing a most respectful motion for reconsideration and convince the Supreme Court that the fear or anxiety perhaps of the Good Justice Secretary that there is bias in local courts may be unfounded and unsubstantiated. Ayon kay Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ Group, ikinagulat nila ang kautusan ng kataas-taasang hukuman na dalhin ng mga kasong child abuse and exploitation sa Quezon City mula Davao City. Hindi rin kinuha ang kanilang panig ukol sa paglipat ng venue sa mga kaso. Anya, paglabag ito sa due process dahil ibinatay lamang sa walang basehang claims ng umano'y posibleng pagiging bias ng korte sa Davao City. Sa katunayan, anya, ibinasura ng korte sa Davao City ang kanilang inihain na motion to quash at motion to suspend proceedings. Wala rin umanong basehan na tinatakot ni Kibuloy ang witness dahil wala na ito sa kampo ng Kingdom of Jesus Christ Group. Pakinggan muna kung ano din ang komento ng akusado, kung payag ba sila nito or may basihan ba ito, instead na mag-decide kaagad ni hindi man lang kami narinig. Maaari ring magkaroon ng hindi magandang epekto sa local courts ang desisyon ng SC at ma-interpret bilang pag-atake sa kabuuan ng judiciary. Magiging pabigat din naman ito sa 6 na akusado dahil sa laki ng kanilang gagastusin sa ticket sa eroplano, accommodation at pagkain kung mula sa Davao ay magtutungo sila sa Quezon City para dumalo sa paglilitis ng mga kaso. Sa huli, tiniyak naman ng kampo ni Kibuloy na susunod sila sa pinal na desisyon ng Korte Suprema. Lalaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Mahigit 2,000 bahay sa Patnanungan, Quezon ang nasira sa pananalasa ng bagyong Aghon. Bukod sa bukiri, nasira rin ang mga bangkang gamit sa pangingisda ng mga residente sa lugar. Si Japet Cablaida, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Mga sirang bahay, nagtumbahang puno at nasalantang pananim. Ito ang tumambad sa isinagawang aerial damage assessment ng lokal na pamahalaan ng Quezon at Philippine Air Force sa bayan ng Patnanungan, Quezon matapos ang pananalasa ng bagyong Aghon. Umabot sa 31 bahay ang naitalang totally damaged habang 2,305 naman ang partially damaged. Sa ground, may reported tayo na mga nasiraan ng bahay na almost 2,000, no? Kaya yun, doon tayo nagre-respond. Plus, syempre, yung mga nag-evacuate, yung dinala sa evacuation centers ng mga families, ay lumapit tayo sa DSWD para dito sa food packs na to. Marami ring bangkang pangpangingisda ang nasira na gamit sa pangunahing pinagkakakitaan ng mga residente sa isla. Especially nabalitaan namin na maraming nasira na bangka. No? So ang gagawin din namin ay kukuhain ng data para makapagbigay din tayo ng financial na tulong. Tapos nag-coordinate tayo sa BIFAR at saka sa DOLE para doon sa programa nila meron sila na nakakapagbigay din. Para sa totally damaged na mga bangka, nakakapagbigay din sila ng bagong bangka. Nakatakdang magtungo ang mga kawani ng Quezon Provincial Agriculturist Office sa bayan ng Patnanungan upang makapagsagawa ng damage assessment sa agrikultura at magbigay ng tulong sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng bagyong Aghon. Dahil sa liit po ng aming bayan, ay maliit lang din po yung kaya naming i-provide para sa mga nasalanta na pinsala po ng dumaang bagyong ito. Kahit maliit ang pondo, pinagkakasya natin at nakita nyo naman na marami ding tumutulong sa atin, DSWD, ang OCD, nakapagbigay na ng health kits, papadala din tayo dito. May mga private individuals na natulong, sabi ko, ibigay doon sa mga nasiraan ng hanap buhay o kaya ng bahay. No? So, babangon at babangon tayo.
Sa tala ng Quezon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, umabot na sa mahigit 100 milyong pisong halaga ang naging pinsala sa infrastruktura at sa higit 500 milyong pisong halaga naman ang danyo sa agrikultura. 3 ang nasawi, 1 ang sugatan at 3 ang missing sa territorial water ng Barangay Kalutkot, Bordeos, Quezon. Japet Kablayda, humahataw sa balita ngayon. 14 na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang narecover ng Philippine National Police at Task Force Davao sa checkpoint sa Purok 2, Barangay Lacson, Calinan District, Davao City, pasado alas 3 ng hapon itong Miyerkules, May 29. Ayon sa pulisya, nagsasagawa sila ng checkpoint sa lungsod kaya pinababa ang lahat ng mga pasahero at bagahin ng rural bus tour para sa inspeksyon at screening. Isang kahinahinalang lalaki umano ang pumunta sa likuran ng bus at pinunit ang kanyang dalang kahon. Dito na aniya kinuha ang maliit na kahon, tinapon sa likuran ng sasakyan at agad na umalis. Nagpanik naman ang mga pasahero at ang mga residente na malapit sa lugar. Nang buksan ang box, doon na lumantad ang mga sachet ng umano'y shabu. Patuloy naman ang hot pursuit operation ng mga otoridad sa tumakas na suspect. Hataw Balita ngayon. Nadakip sa magkakahiwalay na operasyon ng mga kawani ng Police Regional Office o Pro-5 ang 3 most wanted person sa Bicol Region. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. 3 most wanted persons sa Bicol Region na matagal nang pinaghahanap ng mga alagad ng batas ang naaresto na ng mga kawani ng Police Regional Office o PRO5. Sa magkakahiwalay na operasyon ng pulisya, nadakip ang 3 suspect nitong araw ng Martes sa isla ng Masbate at lalawigan ng Albay. Arestado ang tinuturing ng number 3 most wanted person sa rehiyon na si alias George. Naaresto ang suspect sa Ginobatan, Albay sa paghain ng warrant of arrest na nilabas ng Regional Trial Court RTC Branch 14, Ligao City na dated October 26, 2023 sa kasong 4 counts ng frustrated murder na may bail na 600,000 pesos. Sa isinagawang operasyon naman sa Daraga Albay, na dakip ang number 9 most wanted person sa naturang bayan na kilala si alias na July, 20 years old, sa kasong pagnanakaw sa criminal case number 1758. Nasa kustodiya ng Daraga Municipal Police Station ang suspect. Sa isla ng Masbate, nadakip naman ang 39 years old na si John sa bayan ng Mandaon sa kasong murder. Sa ilalim ng warrant of arrest ng RTC 5th Judicial Region Branch 46 sa Masbate City, December 2023. Itinuturing na 9th most wanted person ang suspect sa probinsya. Pinuri naman ni PRO5 Police Brigadier General Andre Perez Dizon ang mga operatiba sa dedikasyon sa pagtupad ng tungkulin at sa pagkakadakip ng mga salarina. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Tuluyan ang sinira ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Philippine National Police o PNP at ng Department of Justice o DOJ ang mga kagamitan at equipment sa loob ng Mega Shabu Laboratory na nadiskubre 8 taon na ang nakakaraan sa Birac, Catanduanes. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita ngayon. Inumpisahan ng sirain kahapon May 29 ang mga equipment at ang mga instrumentong ginamit sa paggawa ng droga sa nadiskubring Mega Shabu Laboratory sa Barangay Paltas Mall, Vera, Catanduanes, 8 taon na ang nakararaan. At ito po ay isang makasaysayan na aktibidad dahil tayong lahat ay witness sa pagsira nitong Mega Drug Laboratory dito sa Catanduanes. Makasaysayan po dahil magkakasama yung mga taong gobyerno, yung taong bayan sa tuluyang pagwakas nitong illegal drug laboratory dito sa Catanduanes.
Ang naturang hakbang ay naisagawa sa bisa ng Memorandum of Agreement na may mandato na sirain ang lahat ng non-drug precursors, essential chemicals at mga equipment na nakumpiska ng PNP Catanduanes sa isinagawang operasyon noong 2016. Ayon sa mga otoridad, nagpapakita ng tagumpay ang pagkasira ng mga nasabing kagamitan sa patuloy na pagsisikap ng mga sangay ng pamahalaan at ng local barangay officials na labanan ng illegal na droga. Kinilala naman ng PIDEA Region 5 ang partisipasyon ng mga barangay officials sa Barangay Paltas Mall. Bigyan natin ng credit yung ating mga barangay officials sa Palta, Saday. So I've learned na actually initial information ay nanggaling sa barangay officials, and we thank you for that. Please continue that kasi kayo naman talaga yung aming mata, kayo yung aming tenga pagdating sa barangay. Ayon naman sa Department of Justice, nakasuporta sila sa ganitong layunin na masugpo ang illegal drug activity sa bansa. Alam ko kung gaano kahirap i-accomplish yung mga ganitong malalaking trabaho, especially sa hanay ng kapulisan. We want everything in order. Alam po natin na napakahalaga ng ebidensya. But finally, with the presence of our PIDEA officers here who are really in charge of disposing all this evidence, ay finally matatapos na po ang ating pagbabantay dito. Samantala, ang methamphetamine hydrochloride, ephedrine at ang ibang mga kemikal ay nakatakdang ihatid sa PIDEA Laboratory sa National Headquarters at mula roon ay ililipat sa pasilidad sa Valenzuela City sa ilalim ng kustudiya ng ahensya upang suriin bago ito tuluyang sirain ng mga otoridad. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Tinatayang umabot sa mahigit 2,000 tao ang natabunan sa nangyaring catastrophic landslide sa Enga Province, Papua New Guinea noong Biyernes. Libo-libong residente rin ang pinalikas dahil sa banta ng panibagong landslides at disease outbreak. Mula sa Calgary, Canada, may humahataw na balita si Imelda Andrada live. Hataw Balita ngayon. Magandang hapon dyan sa inyo, Imelda. Update mo nga kami, ilan ba na ang na-recover na biktima sa ginagawang search and rescue ng mga otoridad? Sani, 6 na bangkay pa lamang ang na-recover sa Papua New Guinea noong Martes, May 28 ayon sa United Nations o UN. Tinatayang umabot sa mahigit 2,000 residente at nasa 150 na struktura ang natabunan ng mga gumuhong lupa. Nagpadala na rin ng heavy machineries ang gobyerno upang mapabilis ang rescue operation habang ang ilang residente ay gumagamit ng pala sa paghahanap ng mga nakaligtas. At dahil sa very unstable ang landslide area, hiniling ng provincial government sa international community na magpadala ng mga engineer upang magsagawa ng zero hazards assessment. Samantala, tumulong naman ang mga sundalo sa paglikas ng nasa 7,800 na residente dahil sa banta ng panibagong landslide at disease outbreak. Bagaman ang Papua New Guinea ay malimit na nakakaranas ng di pangkaraniwang kalamidad, itinuturing ang naturang landslide na pinakamalala sa kasaysayan ng bansa. Sani, balik sa'yo. Imelda, kamusta naman ang sinasagawang relief effort o relief operations dyan sa Papua New Guinea? Sani, nagsagawa na ng relief operation ang United Nations sa lugar, ngunit yun nga lang mahabang lakbayin ang kanilang tinahak dahil sa pagkasira ng tulay sa pangunahing daanan. Dagdag pa nito, komplikado rin ang operasyon ng grupo dahil sa patuloy na pagdalaw ng lupa. Sani? Alright, keep us updated sa mga pangyayari dyan. Salamat, Imelda Andrada mula naman sa Calgary, Canada. Hataw Balita ngayon. Itinanggi ng Israeli military na kagagawan nila ang nangyaring pambobomba sa isang kampo sa Rafah noong Martes. Kasunod ito ng ulat ng health authorities ng Gaza na isang tangke ng Israel ang nagpaputok sa civilian evacuation zone.
Itong humahataw na balita ni Jazz Masakayan. Hataw Balita ngayon. Bagaman pinagbawalan ng International Court of Justice, nagpatuloy ang mga tangke ng Israel sa gitna ng Rafah sa unang pagkakataon matapos ang mabigat na putukan. 2 araw matapos ang airstrike ng Israel, 4 na tangke ang nagpaputok sa mga tent sa Al-Masawi, isang lugar na itinalagang expanded humanitarian zone. Dito kasi pinayuhan ang mga sibilyan sa Rafah na mag-evacuate. 21 ang nasawi, 12 rito ay mga babae ayon sa medical officials ng Gaza Emergency Medical Services. Pinabulaanan naman ito ng militar ng Israel at sinabing hindi pinaputukan ng Israel Defense Forces ang humanitarian area sa Al-Masawi. Isa ring atake sa Rafah City ang dahilan ng pagkasunog ng tent camp sa kanlurang bahagi ng syudad kung saan nasawi ang 45 tao. Sinabi naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi nila sinasadyang may madamay na sibilyan. Target umano ang 2 senior Hamas operatives. Opisyal namang kinilala ng Spain, Ireland at Norway ang Palestine, kaya lalo pang na-isolate ang Israel sa international community. Hindi rin sang-ayon ang pinakamalapit nitong kaalyado na Estados Unidos sa ginawang opensiba ng Israel sa Rafah at patuloy umanong imomonitor ng Administrasyong Biden ang pag-iimbestiga sa nangyaring putukan noong Linggo, May 26. Patuloy pa ring nakikipag-usap ang Saudi Arabia sa Israel. Nakikipag-ugnayan din ang Egypt sa Qatar at United States upang muling mabuksan ang usapan sa ceasefire at pag-release ng mga hostage ng Hamas. Jazz Masakayan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagpatupad ng sanctions ang Estados Unidos sa ilang Chinese individual dahil sa mga ginawa nilang bomb threat at COVID-related fraud sa bansa. Ito ang umahataw na balita ni Chris Pogaman. Hataw Balita ngayon. Nagpatupad ng sanctions ang United States Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control laban sa 3 Chinese individuals kabilang ang 3 Thai companies dahil sa pagkakasangkot sa mga kaso ng pandaraya na may kinalaman sa COVID-19 at mga banta ng pambubomba. Kinilala mga nasabing individual na sina Yunhe Wang, Jingping Liu at Yan Zizang. Kabilang naman sa mga nasangkot na kumpanya ay ang Spicy Coat Company Limited, Tulip Bees Pattaya Group Company Limited at Lily Sweet Company Limited. Ayon kay U.S. Undersecretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence Brian E. Nelson, ginamit ng mga suspect ang mga nahack nilang personal devices sa Estados Unidos upang itago ang kanilang scheme at bomb threat. Patuloy naman na magbabantay at magsasagawa ng mga kinakailangang hakbang ang bansa upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng publiko. Chris Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa araw nga na ito, makikita natin ang pag-iral pa rin ng southwest monsoon o hanging habagat na ito ang magdadala ng mga pag-ulan partikular na sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Umabot yan hanggang dito sa Palawan. Samantala, lumabas na rin kahapon itong bagyong at nung nasa Pilipinas, sinatawag siya Aghon na may international name na Ewinyar. Medyo humina na ito, severe tropical storm category na lamang. Samantala, sa iba pang bahagi ng ating bansa, mga isolated rain showers and thunderstorms na mararanasan. Ilang bahagi nga ng Visayas at Mindanao, maaari ring makaranas ng medyo mainit na temperatura sa tanghali. Samantala, sa ngayon, wala naman tayong minomonitor na anumang low pressure area, kaya itong bagyong Aghon na nga ang inaasahan natin na huling bagyo dito sa buwan ng Mayo. Pagdating natin ng Hunyo, 1 o 2 bagyo ang ating inaasahang papasok o mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Araw natin ay sisikat, ganap na 5:26 na umaga, tulubog, ganap na 6:21 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Madrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang.
Inalis sa pwesto ang nasa 8 pulis sa Lucena City, Quezon matapos na magsagawa ng illegal na raid sa Purok Masagana, Barangay Ransohan, Lucena City, Quezon, umaga nitong Biyernes, May 24. Ayon sa Police Regional Office 4A, May 24 nang dumulog sa Lucena City Police Station ang 2 individual matapos umanong puwersahing pasukin ng mga armadong lalaki ang kanilang tahanan. Ngunit matapos ang isinagawang investigasyon ng Lucena Police Station, napag-alaman ng mga intelligence operative ng kanilang opisina ang mga armadong lalaki. Agad naman silang inalis sa pwesto at sinampahan ng violation of domicile, grave threats at unjust vexation. Sa ngayon ay nasa restrictive custody ng Regional Headquarters Holding Accounting Section ang mga ito habang nagsasagawa ng investigasyon ang Regional Investigation and Detective Management Division, katuwang ang Regional Internal Affairs Service para sa Parallel Administrative Investigation. Kasama rin sa inalis sa pwesto ang hepe ng Lucena City Police Station dahil naman sa Doctrine of Command Responsibility. Mariin naman kinundina ni Calabarzon Police Regional Director Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas ang nangyaring insidente. Ayon pa sa General, sakaling mapatunayan ay tiniyak niya na mananagot ang mga ito sa batas. Hataw Balita ngayon! 4,000 magsasaka ng palay ang napagkalooban ng Department of Agriculture ng tulong pinansyal sa isinagawa nitong distribution caravan sa probinsya ng Northern Samar. Nasa 5,000 piso ang natanggap ng mga magsasaka na galing sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF program ng ahensya. Mga rice farmers na may 2 hektarya o mababa pa ang sinasaka na nasa registry system for basic sectors ng ahensya ang nabibigyan ng ayuda. Sa isang panayam kay Regional Executive Director Andrew Orais ng DA Eastern Visayas, mahigpit na hinihikayat ng ahensya ang beneficiaries na gamiting mabuti ang tulong para makasuporta sa kanila, lalo na ngayong nagmamahal na ang ilang bilihin sa pagtatanim ng palay. Inanunsyo ng Thai government na magkakaroon ng malaking pagbabago sa visa system ng bansa. Partikular na sa mga turista simula sa buwan ng Hunyo. Sa pamamagitan nito, makikinabang ang mga biyaherong nagpaplanong magtagal sa Thailand. Ito ang humahataw na balita ni RK Liorca. Hataw Balita ngayon! Simula Hunyo ngayong taon, itataas na sa 60 days ang duration of stay ng mga turistang pasok sa visa-free countries gaya ng mga bansa sa ASEAN na dati ay 30 days lamang. Daragdagan din ang listahan ng mga pasok sa visa-free countries na dati ay nasa 57 countries lamang at ngayon ay magiging applicable na sa 93 countries. Kabilang sa idinagdag dito ay ang mga bansang China, India, Mexico, Sri Lanka, Jamaica at iba pa. Itinaas din sa 31 mula sa 19 na mga bansa ang Visa on Arrival o VOA na visa category sa ilang mga bansa. Maaari ring magtagal ng hanggang 6 na buwan o 180 days ang digital nomads, remote workers, freelancers, maging ang Muay Thai at Thai cuisine students kung saan maaari silang mag-sightseeing habang nagtatrabaho. Sa ilalim ito ng special visa scheme na tatawaging Destination Thailand Visa. Papayagan na rin mag-extend ng 1 pang taon ang foreign exchange students matapos ang kanilang degree upang mabigyan ng pagkakataong makakuha ng job opportunity sa bansa. Ayon kay Chai Wacharongke, spokesperson ng Royal Thai Government, layunin ng pamahalaan na mas makahikayat pa ng mas maraming turista sa bansa na malaking parte ng pagtaas ng ekonomiya ng Thailand. Dagdag pa nito, patuloy ang pamahalaan sa pagpapaigting ng visa promotion and policy sa bansa maging sa Thai consulates and embassies na planong ipatupad sa 3rd quarter ngayong taon. RK Liorga, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Muling nagiging positibo ang mga Amerikano tungkol sa ekonomiya matapos ang 4 na buwan na pagbaba ng sentiment.
Tumaas din ang kumpiyansa ng mga consumer ngayong buwan ng Mayo, habang binili naman ng T-Mobile ang US Cellular sa halagang $4.4 billion. Ito ang umahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw Balita ngayon! Muling nagiging tiwala ang mga Amerikanong consumers sa kanilang financial future batay sa isang bagong survey. Ang pagtaas ng employment rates at stabilidad ng mga pangkabahayan ang nagpapalakas sa positivity na ito. Naniniwala ang mga eksperto na ang pagtaas ng kumpiyansa ay maaaring magpataas ng consumer spending na posibleng magpalawak pa ng paglago ng ekonomiya. Mahalagang factor ang consumer confidence sa mga economic activities tulad ng investment at gastos. Tumaas ang kumpiyansa ng mga consumer sa Estados Unidos sa buwan ng Mayo na marka ng positibong pagbabago matapos ang 3 buwan na pagbaba. Ang pinakabagong data ay nagpapakita na nagiging mas positibo ang mga consumer tungkol sa kanilang financial future. Ang mga ulat ng maayos na trabaho, malakas na gastos ng consumer ang key driver sa ulat na ito. Sinasabi ng analyst na ang pagtaas ng kumpiyansa ay maaaring makatulong sa patuloy na pagbangon ng economic activity. Inaasahan ng mas matibay na pag-unlad ng ekonomiya sa mga darating na buwan dahil sa pagtaas ng kumpiyansa ng consumer. Sa isang mahalagang hakbang sa telecom sector, inanunsyo ng T-Mobile ang plano nito na bilhin ang karamihan ng operasyon ng US Cellular sa halagang $4.4 billion o 257 billion pesos. Ang deal na ito na kasama ng debt assumption ay naglalayong palakasin ng network infrastructure ng T-Mobile. Maaasahan ng mga customers ang mas magandang serbisyo at coverage dahil sa acquisition na ito. Nakikita ng mga analysts ang hakbang na ito bilang paraan ng T-Mobile upang palakasin ang kanilang posisyon sa merkado laban sa mga malalaking providers. Ang deal na ito ay naghihintay pa ng regulatory approval, ngunit inaasahang maaaring maisagawa ng matagumpay dahil sa kasalukuyang kondisyon ng merkado. Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon. Available na for release ang bagong batch ng e-passport sa Myanmar. Magsasagawa naman ng consular outreach mission para sa ating mga kababayan sa Tucson, Arizona, USA. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon! What's up, kabayan? Bilang pagunita ng ika-126th anniversary ng Independence Day, ay malugod na iniimbitahan ng Konsulado ng Pilipinas sa Milan ang ating mga kababayan para sa isang free live concert ngayong darating na June 14, 2024. Ito ay may temang Sunico a Milano at magpapasimula ito ng alas 6 ng gabi. At kung kayo interesado makilahok, ay mag-register lamang sa pamamagitan ng pagbisita sa link na makikita sa Facebook page ng Konsulado ng Pilipinas sa Milan sa facebook.com/PHL in Milan. Inaanyayahan naman ng ating makababayan sa Germany para sa gaganaping UB Fest 2024 sa Weybaden sa darating na June 15, 2024. Ito ay magpapasimula ng alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Ito rin ay free entry, kaya naman hinihikayat ang ating makababayan sa bansa na makisaya sa isasagawang picnic at concert festival sa araw na ito. Para sa iba pang impormasyon ay bumisita lamang sa official Facebook page ng Konsulado ng Pilipinas sa Frankfurt sa facebook.com/PHinFrankfurt. Available na for release sa mga newly arrived e-passport sa Myanmar. Para maklaim ang inyong mga bagong pasaporte ay magtungo lamang sa consular section ng Embahada ng Pilipinas sa Myanmar at huwag kalimutang dalhin ang inyong lumang pasaporte at ang inyong resibo. Para naman sa mga representatives ay magdala lamang ng authorization letter or special power of attorney. Bukas naman ang Embahada mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, araw ng Lunes hanggang Biyernes. At kung kayo may mga katanungan, maaari tumawag lamang sa 959-985-210998 o di kaya bumisita sa Facebook page ng Embahada ng Pilipinas sa Myanmar sa facebook.com/PHinMyanmar para sa iba pang impormasyon. Samantala, maghahandog naman ng consular outreach mission ng Philippine Consulate sa Los Angeles para sa ating mga kababayan sa Tucson, Arizona ngayong darating na June 29 at 30. Kinakailangan naman ng appointment ang mga aplikante sa issuance at renewal ng e-passports para sa dual citizenship at sa civil registry. Hindi na rin kinakailangan ng appointment para sa consular notarizations, assistance to notarials at overseas voting registration. Para naman mag-book ng inyong appointment ay sagutin lamang ang Google
form na makikita sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Los Angeles sa facebook.com/PHLNLA o di kayo mag-email sa lapcgoutreach.az@gmail.com. Lynn Perez, umahataw sa Balita Ngayon. Ito na ang hindi natin makalilimutan ang pinakaabangan nating lahat. Bert, pwede bang bumate? Ay, pwede! Ayun, narito ang pagbati ng ating kababayan. Hello po, ako po si Maika Jacobe. Pagbati po mula po dito sa Edmonton, Canada. Binabati ko po ang aking mga pamilya at mga kaibigan sa Pilipinas. Burlat family, Okamura family, Jacobe family, Kimson family, Garlitos family, Hermida family, Sebreros family, Daza family, Sanyosa family, Tirao family, Mendoza family, Adamos family, Talal family, Alcantara family, sa lokal po ng Concepcion, Malabon. I miss you po. At sa lokal po ng Toronto, Canada. Salamat po sa Diyos. Ayan, at sa atin namang super bilis na shoutout po kay Morris Xiangyo and family na nandyan po sa Quebec, Canada. Classmate ko yan suki po ng Hataw Balita. Ayan, ingatan sana kayo dyan. Sunny? Ayun, shoutout na rin ako. Ang aking na mga pagbati ng Happy Sabbath kila Sister Apple Concepcion at Brother Chris Concepcion ng Los Angeles. At shoutout din sa mga masuki nating taga-subaybay dito sa Los Angeles. Ang Kamarsi Couple, RB's Couple, si Erwin Azul at ang kanyang butihing may bahay na si Aurora na lagi nakatutok sa UNTV araw at gabi. At ganun din sa lokal ng Concepcion, Marikina, dyan sa Pilipinas. Kamusta na kayo? Bert, go ahead. Ayan, binabati ko yung nanay ko dyan sa Pilipinas. Salamat sa Diyos sa pag-iingat at pagliligtas sa inyo, sa aking mga pamangkin, si Kasey Enchoco, at kanyang daddy, si Daddy Dante Cerudo. Hello sa aking mahal na asawa, si Tess, at sa aking mga anak, Nico, Eileen, Shasha, and Andrew. Sa aking apo, si John and Anna Banana. Siyempre kay Sislet and Bradbot Tansenko and family, at binabati ko rin ang mga kapatid sa lokal ng Al-Ain. At siyempre si Apong Mading at si Darang Aida dyan sa Magalang, Pampanga. Ayon, amigo. Oo, pati si Kuyang Ed Amoroso ng Philippine Star, suki din natin yan. Tsaka si Daniel Castro ng DCJB Calabarzon. Ayan, at sa ating pong mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, ganoon din po mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Santiago, Kapitulo 1, Talatang 13. Huwag sabihin ng sinuman pagka siya'y tinutokso, ako'y tinutokso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutokso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-30 sa buwan ng Mayo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Hulubong. At yan po ang mga umahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Thursday morning, May 30, 2024. Mula rito sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. Ako naman po si Sanicos mula naman dito sa Los Angeles, California, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.